Halil TV. Upang makalimot, higit na pinagbuti ni Rosie ang pag-aaral. Doon na lamang niya ibinuhos ang lahat-lahat ng kanyang panahon. Very visible naman si Mike, parang tukso na kahit saan ay parati niya itong nakikita. Madalas kesa hindi ay si Jem ang kasama nito. Marahil ay mag-on na ang dalawa, naiisip niya kung minsan. Kahit naman hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya. Hindi madaling kalimutan si Mike o maaaring hindi na niya makalimutan. Pero sa pagdaan ng mga araw, iniaasa na lamang niya sa paglipas ng panahon ang lubusang paglimot. Pasasaan ba't mawawala rin ang sakit? Nagpapatay oras sa library si Rosie. Isang subject na lamang ang kanyang papasukan. Dapat sana'y wala siyang bakante, subalit hindi pumasok ang kanyang instructor para sa oras na iyon. Tinatamad na pabuklat-buklat ng mga libro ang dalaga. Nakakainip ang paghihintay. "Hi Rosie!" Nagulat ang dalaga sa tawag na iyon. Nang tumingala siya, naroon ang nakangiting mukha ni Walter. "Walter, ikaw pala. Ginulat mo naman ako. Can I sit here?" Patungkol nito sa bakanteng upuan sa katabi niya. "Sure." Sa loob ng 3 buwan na pagiging mag-steady nila ni Mike, naging kapalagayang loob na rin niya ang kaibigan ng lalaki. Open kasi ang mga ito sa pagsasabing boto ang mga ito sa dalaga para sa kaibigang si Mike. "Kamusta na?" Si Walter. "Okay lang," maigsing sagot niya. "Hindi mo ba kakamustahin si Mike?" Biro nito. Bahagyang umiti si Rosie. "Kailangan pa ba? I'm sure masaya naman siya, 'di ba? Is there no chance for a reconciliation?" "Hindi naman siguro ako ang problema, Walter eh." May lungkot ang tinig ng dalaga. "Pero ang sa akin na lang, kung talagang kami no matter what, kami pa rin. Kung hindi, well, that's life. Hindi naman kasi puro saya at ligaya ang buhay, 'di ba?" "Nakakapanghinayang lang eh." Napapalatak na wika ni Walter. Tiningnan pa nito ng makahulugan si Rosie. "Kilala ko si Mike. Kahit ilang ulit pa niyang sabihin na okay lang siya, iba pa rin ang nasa puso niya. Hindi siya ganoon kadaling magtago. I know he loves you." Nakangiting naiiling si Rosie. "Hindi ko alam kung anong motive mo para sabihin sa akin yan. Hindi lang ako. Maging ang buong barkada ay nanghihinayang sa relationship niyo. First time lang ni Mike na magkaroon ng isang serious involvement sa isang babae. Of course marami riyan, pero iba ang sayo. Ikaw lang ang sineryoso niya. Masarap pakinggan, pero may magagawa pa ba iyon para sa kanila ni Mike? Kung totoo ang sinasabi mo, bakit kay dali niya akong napalitan? Hindi man lamang niya ininda ang breakup namin." "Hindi, naglasing si Mike that night after you broke up." Kinagulat ni Rosie ang narinig. May kung anong kabang biglang nanuot sa kanyang dibdib. Tila nasasapik pa rin siyang marinig ang anumang sasabihin ng kaharap. Wala naman siyang itinatago sa amin. Very open si Mike. Mahal ka niya, Rosie. At nasasaktan siya dahil hindi mo siya ganoon kamahal. Parati ka raw nag-aalinlangan, parating may kinatatakutan. Hindi ka showy sa pagmamahal mo sa kanya. Namula ng kaunti ang pisngi ni Rosie. Ibig bang sabihin niyon, alam din ng mga ito ang dahilan ng paghihiwalay nila? "Don't worry, Rosie. Hindi ka namin binabastos kung inaakala mong too personal ang pinag-uusapan namin behind your back. Normal iyon sa magkakaibigan. I bet maging kayo ni Ella ay gayon din." Tumango si Rosie. Naiintindihan niya. "Tell me, Walter, mahirap ba akong intindihin? Ako ba ang may problema?" Umiling ang lalaki. No. If I were on your shoes, I might have done the same thing. May pinangangalagaan kang dangal at bilib ako sa prinsipyo mo. But on the other hand, hindi rin mahirap unawain si Mike. Lalaki siya eh, and that's his way of loving. Ang problema lang, magkaiba kayo ng prinsipyo at pananaw." Tatango-tango lamang si Rosie. Nasa ganoon silang pag-uusap nang biglang lumitaw buhat sa pintuan ng silid sina Mike at Jem. Ang presence nila ay deadma lang para kay Jem. Subalit kitang-kita ni Rosie ang kakaibang reaksyon sa mukha ni Mike.
Tila nagdilim ito, tiimbagang. Kung ano man ang ibig sabihin niyon, wala na siguro siyang pakaalam. Isa-isang niligpit ng dalaga ang nagkalat niyang gamit. Mauna na ako sa'yo, Walter. Salamat sa pampalubag loob. Ngumiti si Walter. Advice lang, Rosie. Huwag mong intindihin si Jem. Mga paslit pa lang ang dalawang iyan, ganyan na ang treatment nila sa isa't isa. Nothing personal. Tumango lamang siya at tuluyan ng lumabas ng library. Pagdating sa dorm, isang malaking sorpresa ang bumalaga sa kanya. Ate? Nanlaki ang mga matang hindi makapaniwala si Rosie. Nakaupo sa kama si Rina. May dalawang malalaking maleta sa tabi nito. Maluwang ang pagkakangiti nito sa kanya. I'm home. Nagyakap ang magkapatid. Bakit naman hindi mo sinabing uuwi ka na? Sana'y nasalubong kita sa airport. Tuwang-tuwa si Rosie. Maluha-luha sa sobrang galak. Si Rina naman ay gayon din. Nagpunas ito ng luha at saka hinilikan sa noo ang nakababatang kapatid. Sophomore na ako, ate, kaya medyo mahirap ang mga subjects. Huminga ng malalim si Rina. Naawang pinagmasdan ang maamong mukha ni Rosie. Ang bilin ko sa'yo ay huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Hindi ko sinasabing dibdibin mo ito. Kung nahihirapan ka, huwag mong habulin ng scholarship. Scholar ka nga, sakitin ka naman. Wala rin. Okay lang naman ako, ate. Hindi ko naman pinababayaan ang sarili ko. Ganito na lang talaga ang katawan ko. Pumapayat pero hindi tumataba. O baka naman nai-inlove ka na. Biro ni Rina. Bahagyang namula si Rosie. Kumabog ang kanyang dibdib. Ewan lang niya kung halata ayon ng kanyang kapatid. Kung sa bagay, 20 ka na. Okay na rin siguro na makipag-boyfriend ka. Pero don't take it seriously. You're still young. Naks, galing ko nang mag-Ingles, no? Nagkatawanan ang magkapatid. Well, nasanay na rin ako doon. Kung hindi ka marunong mag-Chinese, obligado kang mag-Ingles. Paliwanag ni Rina. Teka, kung ano-ano na ang pinag-uusapan natin. Tumayo ito at bumuhat ng isang malaking maleta. Isinampa ito sa ibabaw ng kama. Ang laman ng isang to, lahat sayo. Talaga, ate? Tuwang-tuwang tinura ni Rosie. Ang dami naman yata. Siyempre, ikaw lang naman ang one and only ko. Nang mabuksan ang bag, bumulaga kay Rosie ang mga laman nito. Mga damit, iba't ibang kulay, yari at disenyo. Gayon din ang sapatos, mga pabango, kolorete at mga borloloy. Meron ding bag at kung ano-ano pa. Package deal, ika nga. Mga gamit na mula ulo hanggang paa ay narito ng lahat. Hindi siya magkandatuto sa paghalungkat. Sa buong buhay niya ay ngayon lamang siya nagkaroon ng ganitong klase ng mga gamit. Libang na pinapanood lamang naman siya ni Rina. Habang nagsusukat ng sapatos ay nakangiting napasulyap si Rosie sa kapatid. Salamat, ate, ha? Ano bang salamat? For 2 years nga ay hindi naman lamang kita napapadalhan ng kahit ano. Kaya ibinuhos ko ng lahat ngayon. Anong wala? Hamak pa ba yung perang pinapadala mo? Sa pag-aaral mo naman yun eh. Ganun na rin yun, para sa akin din, nakakahiya na nga sa'yo, ate. Habang pinanonood ang nakababatang kapatid sa ginagawa, unti-unting nananamlay ang mukha ni Rina. Hindi naman iyon nakaligtas sa matalas na pakiramdam ni Rosie. Kuno'y wala siyang napapansin ngunit nais niyang mailayo ang usapan. Si Matthew nga pala, o si Kuya Matthew, kasama mo ba siya? Kunway pag-uurirat niya. Pilit ang ngiti ni Rina. Oo, matamlay rin namang sagot nito. Bakit hindi mo siya sinama rito? Nakilala ko sana. Sa ibang araw na lang daw, pangiti-ngiti si Rosie, may pagkapilya. Do I smell something here? Along table perhaps? Tumawa si Rina. Loka. Ano namang masama, ate? You're on the right age. I swear, hindi kita pipigilin. Totoo sa loob ang kanyang sinabi. Umiling-iling si Rina. Idinako sa labas ng bintana ang atensyon. Hindi ganoon kadali. Gusto kong makatapos ka. Kung mag-aasawa ako ngayon, paano ka? At saka tumingin ng makahulugan sa nakababatang kapatid. 20 na ako, ate. Hindi na bata. Hindi na rin teenager.
At saka maipagpapatuloy ko naman ang studies kahit na kung sakali at magtrabaho na ako. Uso na ngayon ang working students, in fact, karamihan ng classmates ko ay ganoon. Naaawang tinitigan ni Rina ang kapatid. Ate, lumapit si Rosie sa kapatid at niyakap ito. Alam kong mahal mo si Matthew at alam ko rin na gusto mo nang mag-settle down. At iyon din ang gusto ko para sa'yo. Believe me ate, kaya ko ang sarili ko. Naluluhang hinaplos ni Rina sa pisngi ang kapatid. Pero hindi ganun ang gusto ko. Ate, huwag mong hayaan na habang panahon na lamang akong naging dependent sa'yo. I have to learn more of life. I have to strive for myself. Marami ka nang nagawa para sa akin. Sobra-sobra na akong tutuusin. Kumalas buhat sa pagkakayakap si Rosie. Gumawi siya sa likuran ni Rina at kinutingting ang buhok ng kapatid. May sarili kang buhay ate, and you have to live on with it. Hindi ka binigyan ng buhay para habang panahon mo akong bantayan at arugain. You need a break ate. And this is the right time for you. Huwag mo nang pakawalan. Muling niyapos ni Rosie ang kapatid at masuyong hinagkan sa pisngi. Ang cute pa naman ni Kuya Matthew. I know you'll be happy with him. Pumatak ang luha ni Rina. Subalit nakangiti ito. Nakangiti dahil lubos itong naliligayahan sa pagkakaroon ng mabait, matalino at may malawak na pangunawang kapatid. Sinapo ni Rina ang dalawa niyang palad, pinisil iyon. Okay lang ba talaga sa'yo? Nag-aalanganing tanong nito. Okay na okay, huwag kang mag-alala. Kahit pa may asawa na ako, I'll always be there for you. Still, alam ko naman yun eh. Mabait naman si Matthew. Walang masabi si Rosie sa ugali ng kanyang magiging bayaw. Mahusay itong makisama palabiro at hindi kuripot. Madalas siyang isama ng dalawa tuwing may lakad ang mga ito. At syempre, hindi mawawala roon ang pagkain sa labas. Sa totoo lang, isa sa mga weaknesses ni Rosie ang kumain sa labas dahil paborito niya ang pizza at cheeseburger. Madalas pa nga niyang maalala si Mike lalo na kung magagawi sila sa fast food restaurant na madalas nilang kainan noon. Kagaya ngayon, siya ang pinapili ni Matthew kung saan niya gustong kumain. At dahil namataan niya ang isang pizza parlor, yun na lamang ang sinabi niya. Dito sila unang kumain ni Mike nang maging steady sila. Memorable ang lugar, bumahid ang lungkot sa mukha ni Rosie. Oh, akala ko ba champion ka sa kainan ng pizza? Bakit ngayon ay parang napipilitan ka lang? Tanong ni Rina nang mapuna nito ang biglang pananamlay ng kapatid. Ha? Wala ate. Medyo may naisip lang ako. Tarantang sagot niya. Kunot noong nagkatinginan ng magnobyo. Medyo may kalayuan kasi sa tanong ni Rina ang itinugo ni Rosie. Hindi ba dapat ang maging sagot niya ay masakit ang ngipin ko o busog ba kasi ako o kung ano-ano pang alibay? Pero ano ba itong naitugon niya? Daig pa niya tuloy ang umamin na talagang may gumugulo sa isipin niya. May problema ka, Rosie? Nag-aalalang tanong ni Rina. Wala naman ate. Bakit? Si Matthew ang sumagot. Alam mo Rina, duda ako rito sa baby mo eh. May tinatago sa atin yan palagay ko. Ano namang itatago ko? Tanong niya. May boyfriend ka ano? Panguhuli ni Matthew. Umirap si Rosie. Wala no? Iyang mga ganyang kilos, hindi mo na maiikaila sa akin. Tapos na kami riyan ng ate mo. Advice lang sis-in-law. Huwag mong kimkimin, ilabas mo. Hindi naman magagalit ng ate mo, di ba honey? Sabay siko sa katabi. Sumulyap lamang si Rina sa kapatid. Wala naman daw boyfriend eh. I bet, nahihiya lang yan umamin. Tigilan mo na nga si Rosie. Baka mapikon na yan. Tumigil naman ang lalaki. Si Rosie, pinilit na ganahan sa pagkain. Ayaw niyang abalahin ang kapatid sa pag-iisip sa maaaring problema niya. Pero talaga yatang nakatakda ng magkaroon siya ng problema. Dahil hindi pa man siya nakakadalawang slices ng pizza, ay napansin agad niya ang pamilyar na figura na pumasok sa loob ng pizza parlor. Si Mike, kasama si Jem. Yumuko siya. Kung maaari nga lamang sana'y huwag na siyang makita ng dalawa.
Nagkatingin na naman si Rina at Matthew sa kakaibang inasal niya. Halos matakpan na ng buhok maging ang pinggan sa harap niya sa tindi ng kanyang pagkakayuko. Parang tukso namang sa tapat pa niya pumesto ang dalawa. Kitang-kita niya tuloy kung gaano kasweet ang mga ito. Parang binubundol lang kung ano ang kanyang dibdib. Ang lakas ng bawat kalabog, ang sakit ng bawat tama. Uminom ng tubig si Rosie. Iyong tunghay niya na iyon ay nagtama ang mga mata nila ni Mike. Tumagal ng mga ilang sandali kagaya ng dati siya ang unang sumuko. At hindi niya kayang tagalan ang tensyon. Kailangan niyang makawala sa lugar na iyon. Ate Rina, hihintayin ko na lang kayo ni Kuya Matthew sa labas. Sumakit kasi ang ulo ko eh. Sapo ang ulo na lumabas ng lugar na iyon si Rosie. Hindi na nahintay ang pagsang-ayon ng kapatid. Muling nagkatinginan si Rina at Matthew. Hindi naman nagtagal at lumabas na rin ang mga ito. Narat nga ng mga ito si Rosie na nakasandal sa headrest sa gawing likuran ng kotse. Nakapikit ang mga mata, kung natutulog o kung umiiyak, ewan. Bakit kasi hindi na lang kayo mag-move in sa bahay ko? Total in a few days, sayo na rin yun. Ungkat ni Matthew kay Rina habang tumatakbo ang kotse pabalik sa dorm. Hindi pa po tayo kasal, mister. Nakairap na tugon ng huli. Kaysa naman nagsisiksikan kayo sa dorm ni Rosie. Baka pagalitan ka na ng kahera niyan. Nagbabayad kami no? At saka ang dami ko namang ibinigay na chocolates at sabon na imported sa kanya no? At saka temporary lang naman ito eh. Siguro maghahanap din kami ni Rosie ng isang maliit na apartment. Hindi practical. Bakit naman hindi? Bakit ka pa hahanap ng apartment kung iiwan mo rin naman later on? Sayang lang ang time at effort. Ang pag-aksayahan natin ng panahon ay ang pagpapakasal natin. Bahala ka. Dinampot ni Matthew ang isang palad ni Rina at ginawaran iyon ng halik. Ang usapan ng dalawa ay hindi naman nalilingid kay Rosie. Dinig na dinig niyang lahat iyon. Pero iba ang gumugulo sa kanya. Kahit na gusto niyang makipaghuntahan sa dalawa, kahit gusto niyang makihati sa kaligayahan ng mga ito, wala siyang lakas na gawin. Dahil nagluluksa ang kanyang puso. Ang kanyang puso na higit pa atang malakas kaysa isip at katawan. Dahil lahat kapanguna ito. Dahil kaya nitong panghinain ang isip at katawan. Parang pagal ang katawan na ibinagsak ni Rosie ang sarili sa higaan. Padapa sa kama. Mataman siyang pinagbasda ni Rina. Pagdakay lumipat ito sa kinaroroonan niya. Masakit ba talaga ang ulo mo o ang damdamin mo? Tanong nito. Hindi kumibo si Rosie bagaman at ikinagulat niya ang tinurang iyon ng kapatid. Iyong lalaki sa katapat nating mesa? Kilala mo siya, di ba? Wala pa ring imik sa panig ni Rosie. Boyfriend mo? Patuloy na pag-uusig ni Rina. Hindi naman kababakasan ng anumang galit ang tono nitong simpleng pagtatanong lamang. Noon, napilit ang sagot ni Rosie. Umupo sa tabi niya si Rina. Boyfriend mo noon. That means wala na kayo? Break na kayo? Tumango lamang si Rosie. Bakit ka nagkakaganyan? Wala na pala kayo. Bakit mo pa iniiyakan? Sumigok-sigok si Rosie. Bakit nga ba? Hinaplos ni Rina ang buhok ng kapatid. Rosie, sa edad mong yan walang masama kung magmahal ka. Ngunit huwag naman sobra. Tingin ko sa'yo masyado mo yatang sineryoso ang lalaking iyon na ewan ko ba? Mukha naman talagang hindi mapapagkatiwalaan. Pero sino ba naman ako para humusga? Mahal mo pa rin siya ano? Marahang tumango si Rosie. Masakit talaga lalo na't first love mo siya. But in due time, makakalimot ka rin. Sa umpisa lang naman mahirap eh. In the first place, sino ba naman ang lalaking iyon para pagdusahan mo ng husto? Tingnan mo nga. Kay dali ka niyang napalitan. Ang ganoong klase ng lalaki ay hindi dapat pag-ukulan ng oras at panahon. Buwangon ka na nga riyan at ayusin mong sarili mo. Hinatak nito sa kamay si Rosie. Huwag mong ubusin sa kanya ang buong panahon mo. He's not worth it. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako at may pupuntahan tayo. Naaalimpungatang bumangon si Rosie. Pinahid ng palad ang namamasang pisngi. Saan? Naaalala mo ba yung sinasabi ko sa'yo na tumulong sa akin para makapag-abroad ako?
Pupuntahan natin siya sa kanyang opisina para makapagpasalamat at para ipaalam na rin sa kanya na napipisil namin siya ni Matthew na kuning ninong. Excited na wika ni Rina. Kilala ba siya ni Kuya Matt? Not personally, pero naikwento ko naman sa kanya kung sino si Mr. Torres, kung saan ko siya nakilala at kung bakit niya ako tinulungan. Napatingala sa kisame si Rina, nakangiti at parang nananaginip habang binabalikan ang nakaraan. Alam mo, Rosie, napakapalad ko kay Matthew. He's very understanding. Hindi man lamang siya nagtanong kung ano bang uri ng lugar ang pinagtatrabahuhan ko dati. He never cares kung ano man ang naging trabaho ko. Hindi ka naman naging masamang babae, ate. Oo nga, pero ganun ba ang naging tingin sa akin ng ibang tao? Akala nila porke ganoong klaseng lugar ang pinapasukan ko pati ako marumi na. Pero si Matt, hindi niya inisip ang ganun. Ni wala siyang tinanong whatsoever. Basta minahal niya lang ako bilang ako. Hindi sa ano paman. Swerte ako, no? Ngumiti si Rosie. Natutuwa siya sa nakikitang maligaya ang kanyang kapatid. Mapalad din naman si Kuya Matthew, ate, dahil bukod sa super bait ka na, super beauty pa. Kinurot ni Rina sa pisngi ang kapatid. Sip-sip. Biglang sumeryoso ang mukha ni Rosie. Kanina nabanggit ng kanyang ate ang pangalan ng taong kanilang pupuntahan. At parang tumaginting sa kanyang guni-guni ang alaala niyon. Sino nga pala uli ang pupuntahan natin, ate? Si Mr. Torres. Mr. Armando Torres. Mayaman yun. Armando Torres? Torres si Mike ay Torres din ang last name. Hindi naman sana. Sa isip-isip ni Rosie. Bigla kasi ang dating ng kabog na sa kanyang dibdib. Hindi naman nabanggit ni Mike noon kung ano ang first name ng daddy nito dahil hindi naman nila iyon na pag-uusapan. At isa pa, hindi naman niya namimit ang parents nito. Marami namang magkakaapelyido. Siguro'y coincidence lang. Hindi naman siguro related si Mike sa sinasabi ng ate niya na Armando Torres. Naikwento ko ba sa inyo na medyo nagpapalipad hangin sa akin si Mr. Torres bago kami naging magkaibigan? Pagbabalik tanaw ni Rina. Hindi, ate. Bata ka pa kasi noon. Baka hindi mo pa maintindihan. Sabi nito at saka napangiti. Alam mo ba, nag-propose siya sa akin noon at gusto pa niya akong ibahay, ha? Nanlaki ang mga mata ni Rosie. Talaga? Pero syempre matino pa ang pag-iisip ko, no? Patuloy ni Rina. Ang sabi ko sa kanya, hindi ako GRO. Kahera lang ako. At saka alam naman niya na disente akong babae kaya hayo na uwi na lang sa pagkakaibigan. Sabi niya nalulungkot lang daw siya dahil madalas silang nag-aaway ng kanyang misis kaya napadpad siya sa ganoong lugar. Although, hindi naman masagwa ang disco pub na pinapasukan ko. Still hindi rin siya sanay sa ganoong lugar. First time lang din niya. Alam mo, Rosie, mabait siya. Nagtataka nga ako kung bakit hindi sila magkasundo na mag-asawa. Gayong tingin ko naman kay Mr. Torres ay matino naman at responsable. Nagkibit balikat si Rosie. Well, gano'n naman siguro ang mayayaman. Bihira na lang na may matinong pamilya. Mga simpleng bagay nag-aaway na agad. Sumulyap si Rina kay Rosie. Seryosong seryoso sa pakikinig ang huli. Ngumiti ito at tinampal siya sa balikat. Ano, magkukwentuhan na lang ba tayo? Mag-ayos ka na at baka abutan tayo ng gabi. Agad namang tumalima si Rosie. Magsusuklay na lang naman ako eh. Ganyan na ang ayos mo? Sinipat ni Rina mula ulo hanggang paa ang kapatid. Hoy Rosie, opisina ang pupuntahan natin. Palitan mo yung damit mo ng medyo sosyal-sosyal laman. Kaya hindi lumitaw ang ganda mo dahil sa sobrang kasimplihan mo eh. Binuksan niya ang aparador. Ito ang pumili ng damit para kay Rosie. Nagustuhan nito ang isang spaghetti strap na diretso ang tabas. A-line ang laylayan niyon, floral ang design at pastel ang kulay. Simple pero elegante. Ito ang isuot mo. Sabay abot na sa bestida. Ngumiwi si Rosie. Ate naman, hindi party ang pupuntahan natin. Bakit? Pang party na ba sa'yo ang lagay na to? Kung party ang pupuntahan natin, di cocktail dress ang ipasusuot ko sa'yo. Hala, isuot mo na. Hindi na makapalag si Rosie.
Napilitan siyang isuot ang nasabing bestida. Maya-maya'y isang sandalyas naman ang iniabot ni Rina sa kanya. Sexy ang yari, labas ang mga daliri sa paa maging ang sakong. May taas sa 2 pulgada. Ito ang eterno mo riyan. Ang ate naman hindi ako sanay magsuot ng ganyang kataas na sapatos. Pwes, magsanay ka na. As usual, wala pa ring magawa si Rosie. Parang magic ang nagawa ng kaayusang iyon para kay Rosie. Lumabas ang taglay niyang ganda, naging sexy at sophisticated ang kanyang dating. See? Nagmukha kang artista. Nagmamalaking wika ni Rina. Dati mukha lamang kitang muchacha, alam mo ba? Nagkatawanan ang magkapatid. Iyang buhok mo, tanggalin mo ang tali. Hayaan mong mag-flow. Muli pang utos ni Rina. Ate, ang init-init no? Reklamo muli ni Rosie. Hay nako, ang dami mong sinasabi. Tinanggal nito ang tali sa buhok ng kapatid at saka sinuklayan siya. Wala ka rin lang magagawa. Wala nang marami pang reklamo. Nang makatapos, sinipat ng maigi ni Rina si Rosie. O ayan, edi ang ganda-ganda mo. Mas maganda ka pa sa akin ngayon. Asiwaman, aminado na rin si Rosie. Maganda nga siya sa bago niyang anyo. Kung itatabi marahil siya kay Jem para sa mga oras na ito, baka matalbugan pa niya ang antipatika at mayabang na babae. Shall we? Natatawang tumango lamang si Rosie sa kapatid. Masayang nag-uusap si Rina at Mr. Torres. Si Rosie ay nakaupo lamang sa isang tabi at pinagmamasdan ang dalawa. Bawat sulyap ni Rosie sa matandang Torres ay kakaibang kaba ang nadarama niya sa kanyang dibdib. Ang kilay, ang labi, maging sa mga simpleng pagkilos nito ay pamilyar sa kanya. Parang si Mike. Yumuko si Rosie. Ipinilig ang ulo. Hindi, nasobrahan lamang marahil siya sa imahinasyon. Bubukas ang pintuan ng opisina. Napako roon ang atensyon ni Rosie. Nakita niyang pumasok ang isang may edad na babae. Sosyal ang itsura nito at tipong suplada. Mula sa peking pagkakangiti ay nagbago ang ekspresyon ng mukha nito na tila ba nanlisik ang mga mata. Titig na titig ito sa kanyang ate Rina. Oh, what a pleasant surprise! Sarkastikong wika ng babae. Carmela? Gulat na sabi ni Mr. Torres. Tumaas ang kilay ng aristokratang babae. Akala ko ikaw ang masosurpresa, Armando. Ako pala. Humakbang ang babae na may pangalang Carmela palapit sa kinaroroonan ni Rina. Pinasadahan nito ang huli na nakatutunaw na tingin. So, dumating na pala ang iyong kerida. Pumiksi si Rina. Mrs. Torres, nagkakamali ho kayo. Nakangiti pa rin itong sabi. Hindi ba ikaw yung GRO na kinalolokohan ng asawa ko dati? At ginastusan niya para makapag-Hong Kong? Patuloy na pag-iinsulto nito. Napakaganda mo pala, sexy at mestiza pa. Hindi makakibo si Rina. Si Rosie ay parang napako naman mula sa kinauupuan. Naguguluhan siya sa nangyayari. Carmela, magtigil ka. Galit na pananaway ni Mr. Torres sa asawa. Nakakahiya sa mga bisita ko. Bisita? Malakas na tura nito. At anong sadya ng mga bisita mo? Panibagong business? Monkey business? Naningkit ang mga mata ni Rina. Magdahan-dahan ho kayo ng panililita nyo, Mrs. Torres. Baka makalimutan ko kung nasaan ako at kung sinong kaharap ko. Matatag nitong sabi. Aba, at sinong pinagmamalakihan mo? Ako? Mabilis na nilapitan ni Rosie ang kanyang ate Rina. Hinila niya ito sa braso. Ate halina. Umalis na tayo. Si Mr. Torres naman ay pigil sa braso ang asawa na unti-unti nang nagwawala. Pasensya na Rina, sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Patuloy pa rin sa pagmumura at pagsasalita ng kung ano-ano si Mrs. Torres. Mabuti pa nga'y umalis na tayo. Bulong ni Rina sa kapatid. Baka hindi ako makapagpigil sa matandang iyan at magkasala pa ako. Lalong tumindi ang kaba sa dibdib ni Rosie. Dahil nakaharang sa pintuan ng pribadong silid na iyon sina Mike at Jem. Di yata totoo ang kanyang hinala.
Nagkatitigan sila ni Mike subalit hindi niya kayang tagalan ang nanunuot sa kalamnan na pagkakatitig ng lalaki. Nagtatagis ang bagang nito. Nagtatanong ang mga mata. "So, look who's here." Si Jem. Nang-iinsulto ang pagkakatingin kay Rosie. "I told you, Mike, hindi mapapagkatiwala ng babaeng yan." "Bakit kilala niyo siya?" Tanong ni Mrs. Torres sa dalawa. Ngumisi ng nakakaloko si Jem. "Ex yan ang anak niyo, Mama," sabi nito patungkol kay Rosie. "Ha? Mabuti naman at nagising ka na, iho." Galit na wika pa rin ni Mrs. Torres. Pilit itong kumakawala mula sa pagkakahawak ng kabiyak. "Hindi siya nababagay sa'yo. Katulad din siya ng kapatid niyang pakawala at mukhang pera." Sabay dura nito sa direksyon ni Rina. Namula sa galit si Rina. "Bawiin niyo ang sinabi niyo." Akma sanang babalikan nito si Mrs. Torres, subalit mabilis na inagapan ito ni Rosie. "Ate, tama na, umalis na tayo rito." Naiiyak na sabi niya. "Sumosobra na kasi itong matandang ito eh." Pasigaw na sabi ni Rina. Nainsulto naman si Mrs. Torres sa salitang matanda. Lalo itong nagwala. "Abat ang walang hiyang to? Hoy palengkerang squatter. Baka akala mo'y kaya mong ipagmalaki ang itsura mo at bagong bihis. Hindi ka magmumukhang tao kung hindi ka binabayaran ng asawa ko. Pati iyang kapatid mo." Sabay duro kay Rosie. "Makakatungtong ba yan ng kolehiyo kung hindi dahil kay Armando? Huwag niyong idamay ang kapatid ko." "Carmela, tumigil ka na. Nakakahiya ang mga pinagsasabi mo." Hawak ni Mr. Torres sa magkabilang balikat ang asawa. "Nagkakamali ka ng hinala. Wala sa lugar ang pagsiselos mo. Nagbibintang ka. Wala siyang kasalanan." Sige Armando, kampihan mo sila. Baka akala mo kaya ko kayong idemanda niyang babae mo." "Sige, gawin mo." Galit na wika ni Mr. Torres at nang mapahiya ka. Si Jem ay palakad-lakad sa harapan ng magkapatid. Nakataas ang isang kilay. Nakangiti ng nakakaloko. Pilit nitong sinisipat si Rosie mula ulo hanggang paa. Tingnan mo nga naman. Parang hindi siya ang Rosie de Jucos na nakilala ko. A scholar by day, sa gabi, ano ka? Isang sampal ang dumapo sa pisngi nito. Buhat kay Rina. "Bakit hindi mo tingnan ang itsura mo? Hindi ba mas masahol ka pa sa pakawala?" Nanlisik ang mga mata ni Jem. Gaganti sana ito subalit pinigilan ito ni Mike. "Huwag na, Jem. They're not worth it. Hindi mo sila ka-level." Daig pa ni Rosie ang sinampal lang ilang ulit sa narinig mula kay Mike. Naniniwala ito sa narinig. Mababang uri ang tingin nito sa kanilang magkapatid. Napakasakit niyon. "Sayang, Rosie." Naiiling na wika ni Mike. "Akala ko pa naman iba ka sa lahat ng babaeng nakilala ko." "Well, maybe iba ka nga dahil ikaw ang tumanggi sa akin at pinahanga mo ako. You are really good and playing hard to get, ha?" May panguuyam sa himig nito. Nalaglag ang luhang malaon ang pinipigilan ni Rosie. Ayaw niya sanang ipakita iyon kay Mike subalit hindi niya napigil. Sayang din, Mike. Halos anas lamang iyon subalit pinilit niyang maging malinaw sa pandinig ni Mike. "Sayang ang pagtinging iniukol ko sa'yo. Tama si Ella. Tama si ate, tama silang lahat. I don't deserve you." Pinunasan ni Rosie ang luha sa pisngi kasabay ng pagtigas ng kanyang anyo. "Kung ganyan kaliit ang pagtingin mo sa akin ngayon, doble pa riyan ang mararamdaman ko para sa'yo. Halos hindi na kita makita. Sayang, Mike." Tinabig siya ni Mike. Ibig niyang makalayo sa lugar na iyon at kasabay niyon, ibig niyang makalimot sa lahat ng masasamang nangyari sa buhay niya. Kabilang ang paglimot sa kaisa-isahang lalaking kanyang minahal. Pangako iyon ni Rosie sa sarili. Katulad ng panahon, ang sakit ng damdamin ay lumilipas din. Kusa ring namamatay. 4 na taon na ang muling lumipas. 3 na ang pamangkin ni Rosie sa kanyang ate Rina. Maligaya na itong namumuhay sa piling ng mabait niyang bayaw na si Matthew. Ang mapait na karanasan, naibaon na niya sa limot. Mag-isa na lamang siya ngayon. Pinili niya ang mamuhay ng mag-isa. Kahit paanong pilit ang gawin ni Rina at Matthew na pumisa na lamang siya sa mga ito.
Maayos at desente naman ang kanyang trabaho. Oo nga't hindi gaanong kataasan ng posisyon, marangal naman at maipagmamalaki. Ano ba namang mataas na posisyon ang dapat niyang asahan? Hindi naman niya natapos ang kolehiyo. Upang makaiwas sa gulo, lumayo siya noon kasama ang kanyang ate Rina. Hindi na niya ipinagpatuloy ang pag-aaral. Gumawa lamang siya ng liham sa kanilang din na ihihinto na siya dahil sa isang personal na kadahilanan. Kung ano man ang chismis na kumalat ukol sa kanya, hindi na niya alam. Inaasahan na lamang niya na kusa na rin itong namatay at nilipad ng hangin. Bagamat sa edad niya ngayon ay umasa pa rin naman siyang makakapagpatuloy ng pag-aaral. Medyo nag-iipon-ipon lamang siya. Masaya naman siya sa buhay niya ngayon. Maganda ang kanyang paligid, puno ng mga bulaklak. Magandang bagay na rin ang dito siya napasok sa isang malaki at class na tindahan ng mga bulaklak. Parating makulay ang kanyang nakikita. Masaya, maganda. Hindi kagaya ng kanyang kahapon. Parati na lamang malungkot. Salamat at natakasan na niya iyon. Kaya, maraming customers ng araw na iyon. Abala ang bawat isa sa mga empleyado. Sa counter nakatoka si Rosie. Sunod-sunod ang dating ng mga customer. Hindi na halos siya nakatunghay sa kapipindot ng cash register. Sa pinakahuling customer, nagtaka ang dalaga dahil nag-iwan ito ng isang puting rosas sa ibabaw ng mesa. Walter? Hi there! Hindi halos makapaniwala si Rosie. Tuwang-tuwa siya. Hindi ka pa rin nagbabago. Mahusay ka pa rin manggulat. Kamusta? Eto, sabay kibit ng kanyang balikat. Hamak na kahera. Sumulyap ang dalaga sa kabuuan ni Walter. Buti ka pa nga, mukhang big time na. Hindi naman. Actually, namamasukan nga lang ako sa kumpanya ni na Mike. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rosie pagkarinig sa pangalang binanggit ng kausap. Nawala ang ngiti sa kanyang labi. Napuna naman iyon ni Walter. Siya nga pala, si Jem buntis na. Muli nitong pagbabalita. Lalong naging blanko ang isip ni Rosie. Napatingala siya sa binata. Pero ayaw niyang isipin ng lalaki na naaapektuhan siya ng balitang iyon. Nalimot na niya si Mike. Iyon ang sabi ng kanyang isip. Bumaba ang tingin ni Rosie sa isang pumpo ng rosas na binili ni Walter. Doon niya ibinaling ang atensyon. Para kanino nga pala yan? Aniya sabay turo sa mga bulaklak. Sa magiging bride ko. Tugon ni Walter. Nanumbalik ang ngiti sa labi ng dalaga. Talaga? Kailan? Sa katapusan ng buwan, and that's 3 weeks from now. Imbitado ka. Nakangiting wika nito. Congratulations, I'm so happy for you, Walter. Bakit hindi mo siya kasama? Actually, may lakad kami ngayon. I'm on the way, bumili nga lang ako ng bulaklak. I'm glad na dito ako napadpad. May pumila sa counter. Medyo umusog si Walter. Ngumiti si Rosie sabay kibit ng balikat. Back to work, aniya. It's all right. Anyway, aalis na rin ako. So, ipapadala ko na lang ang invitation card? Bahala ka. Ano nga palang address mo? Nag-excuse sandali si Rosie sa customer. Mabilis na kumuha ng ballpen at kapirasong papel. Isinulat niya roon ang pangalan ng lugar na tinitirhan at iniabot iyon sa lalaki. So I have to go. Nice seeing you. Sabi ng lalaki matapos abutin ang papel. Good luck. Nagpagulo sa kanyang araw ang pagkikita nilang iyon ni Walter. Sa hindi niya malamang dahilan, halos maghapon siyang wala sa sarili. Naaapektuhan ba siya ng balitang narinig? Buntis si Jem? Nagkatuluyan din pala ito ni Mike. Dati na siyang galit kay Mike pero tila nadagdagan ngayon. Ang magaling na lalaki na panay ang tanggi tungkol kay Jem, heto't, ano naman ba sa kanya? Matagal na niyang natanggap na hindi sila ni Mike ang para sa isa't isa. Pero bakit parang masakit pa rin? Nakatulugan na ng dalaga ang pag-iisip. Ginising lamang siya ng ilang malalakas na katok sa pintuan. Napabuntong hininga si Rosie. Ang makulit na si Robbie na naman siguro. Ang teenager na anak ng kahera na walang pakundangan kung ligawan siya.
Pupungas-pungas na pinagbuksan niya ito ng pintuan. "Hi," maagap na bati ng binatilyo. "May dala ako sa'yo, paborito mong siopaw asado." Iniabot ni Rosie ang supot na dala nito. "Salamat, tuloy ka." Mukhang bagong gising ka ata. Naidlip lang. Nang makapasok at makaupo si Robbie, agad na binuksan ng dalaga ang telebisyon. Ganun lang naman parati ang kanyang ginagawa basta't naroon ang binatilyo. Minsan kasi nabobore siya makipag-usap dito. Palibhas ay nasa kasibulan kung kaya't hindi na masyadong interesting para sa kanya ang mga kwento nito na lagi ay pambagets lamang ang tema. Hindi naman niya magawang bastusin ito. Hindi dahil sa anak ito ng kanyang kahera, kundi dahil hindi ugali niya ang ganon. At mabait din naman ang binatilyo. Siya nga pala, Rosie, next month ay magkakaroon ng liga sa aming school. Kasali ang aming team at ako ang captain ball. Gusto ko sana ikaw ang aming maging muse. Ako? Napakukunot noo ang dalaga. Bakit naman ako? Ano naman ang masama, maganda ka naman. Pero Robbie, hindi na yata ako bagay para dyan. Natatawang sabi ng dalaga. I'm sure na marami kang schoolmates na mas magaganda at sexy pa kaysa sa akin. Bakit hindi na lamang sila ang kunin mo? Napuna niyang malungkot ang mukha ni Robbie. Yumuko ito. Nagdalang habag naman siya. Ang ibig kong sabihin, kahit nung araw nga ay hindi ako nakukuhang muse ng klase man o kahit na anong liga. And that means, hindi sapat ang beauty ko. At saka awkward na, 'di ba? I will look too matured para sa team ninyo. So why not get a pretty girl your age? Ikaw ang gusto ko. Bakit mo ba ako itinutulak sa iba? May hinampong wika ni Robbie. Napakabata mo pa, Robbie. Hindi na ako bata. 18 na ako. Bata ka pa rin. Naaawang natatawa si Rosie sa kanyang kaharap. Animo kasi batang ibig na ibig ng maiyak ni Robbie. Bakit? Wala naman yun sa edad ah. Maybe, pero depende sa sitwasyon. Alam mo, Robbie, you are very likable. Ang cute-cute mo nga eh. I guess, ang daming nagkakakrush sa'yo sa school. Siguro kung magkaedad tayo, why not? Pero ang feeling ko lang sa'yo ay parang batang kapatid lang kita. Paliwanag niya. You're only 18 and I'm turning 25. Hindi ba napakapangit namang tingnan kung lalagyan natin iyon ng mali siya? You understand me, Robbie? Basta mahal kita. Iyon ang nararamdaman ko kaya yun ang susundin ko. Seryosong wika nito. Napahinga ng malalim si Rosie. Siguro kung may boyfriend lamang siya sa mga oras na ito, pinakasalan na niya para tigilan lamang siya ni Robbie. Tumayo si Rosie. Kinusot ang buhok ng binatilyo at nakangiting biniro ito. Iluwa mo yung mata mo, Robbie. Ang dami-dami riyan. Mas maganda, mas sexy kasing edad mo. Kung gusto mo ako ang pipili para sa'yo. Makahulugang sulyap lamang ang itinirgo ni Robbie sa mga sinabi niya. Pamaya-maya'y nagpaalam na ito. Naiiling na inihatid na lamang niya ito ng tingin. In due time, makakatagpo ka rin ng para sa'yo, Robbie. Medyo umuulan-ulan ng gabing iyon na papauwi na si Rosie. Pasado 7:00 na at may ilang minuto na rin naman siyang nag-aabang ng sasakyan. May kahirapan yata ngayon. Ultimo mga taxi ay pulos okupado. Gusto pa naman niyang umabot ng misa Como Linggo ngayon. Kung bakit kasi natapat pa ng Lunes ang kanyang day off. Kung papipiliin siya ay Linggo ang talagang nais niyang maging araw ng pahinga. Pero dahil 5 lang lamang silang sales lady sa flower shop, may kanya-kanya silang schedule ng day off. Ngunit kung araw ng Sabado at Linggo ay dapat na kumpleto sila dahil malakas ang bentahan kapag araw na walang pasok. Sa mga ordinaryong manggagawa at pati na rin sa mga estudyante. Nayayamot na ng kaunti si Rosie. Medyo namamasa na ang kanyang bumbunan sa patak ng ulan. Pag minamalas-malas, sipon pa ang kanyang aabutin. May humimpil na magara at bagong-bagong kotse sa harap ng dalaga. Hindi niya maiwasan ang hindi mapalingon doon. Bumukas ang bintana niyon. Uuwi ka na? Tanong ng lalaking nakasakay. Kinabahan si Rosie. Pamilyar sa kanya ang tanong na iyon. Pinagmasdan niyang maigi ang nasa loob. Formal ang bihis nito.
Disente ang ayos ng buhok, tipong executive. At kahit ano pa man ang maging anyo nito, hindi marahil niya pwedeng pagkamalian kung sino ang nagmamay-ari ng tingig na iyon. "Come on, I'll give you a lift." Si Mike. "Salamat na lang," tugon niya. Naka-ismid si Rosie, pero may mumunting kabang kaagad naririgo doon sa kanyang dibdib. After 4 years, naroon pa rin ang kakatuwang pintig na iyon. Bigla niyang naalala si Walter. Kung hindi marahil sila nagkita nito, hindi rin marahil magsasalubong ang landas nila ni Mike. "Lumalakas na ang ulan. Baka lagnatin ka." Nakangiti si Mike. "Hindi bala na." Mataray pa rin niyang sagot. "Hindi ka sasakay?" "Hindi. Kaya kung pwede, medyo umalis ka na dahil hindi ako makapara ng sasakyan." Relax na sumandal sa headrest si Mike. "Kung hindi ka sasakay, hindi rin ako aalis dito. Kapag nahuli ako ng police, cargo de konsensya mo." "Sinong tinakot mo ako?" "Bakit? Ano bang pakialam ko sa'yo?" Hindi na kumibo si Mike. Pero hindi rin ito tuminag sa kinahihimpilan. Kampanteng-kampante pa rin. In the first place, wala naman talagang dapat ikabahala ang dalaga. Subalit kung bakit hindi rin siya mapakali lalo na ngayong may ilang sasakyan ang bumubusina sa likuran ni Mike. Nakahambalang kasi ito sa daan. Pati siya ay naeeskandalo. Nakasimangon na pilitang sumakay si Rosie. Blackmailer. Padabog na sabi niya sa lalaki. Tinawanan lamang siya nito at saka sumisipol na pinaandar ang sasakyan. Wala silang imikan habang tumatakbo ang sasakyan. Si Mike ay kagaya pa rin ng dati na panay ang sabay sa musika ng stereo. Si Rosie, nakasimangot nakatanaw lamang sa labas ng bintana. Hindi na rin siya nagtataka kung maging ang kanyang tirahan ay kabisado na rin ito. Marahil ay nai-report na rin ng magaling na si Walter. Hindi naman kasi niya naisip na maaaring pag-interesan pa siya ni Mike pagkatapos ng lahat. Ano kaya ang intensyon nito? Biglang huminto ang sasakyan sa harap ng isang mamahaling restaurant. Ipinarke pa ni Mike ang kotse sa parking space nito. Natigilan si Rosie. Hinarap niya ang lalaki. "Bakit mo tinigil dito?" "Magpapalamig, mainit ang ulo mo eh." "Ayoko. Kung gusto mo ikaw na lang, hindi ako nagugutom." Hinarap din siya ng binata ng mata sa mata. "Mag-uusap tayo, Rosie. Kailangang mag-usap tayo." "Bakit? Ano pang pag-uusapan natin? Ano pa bang kailangan mo? Baka naman hanggang ngayon, pinagbibintangan mo pa rin kami ng kung ano-ano. Iinsultuhin mo pa rin ang aming pagkatao? Hoy Mr. Torres, kaya na kitang labanan." "It shows. Ang tapang-tapang mo nga eh. Ang supla-suplada mo pa." "Dapat lang, dahil iyon ang natutuhan ko sa'yo at sa mata pobre mong pamilya." "I'm sorry about that," seryosong sabi ni Mike. "Kaya nga gusto kitang kausapin dahil gusto kong mag-apologize." Inirapan lamang ito ni Rosie. "Alam ko na ang totoo. Pati si Mama. She really felt sorry for you at lalo na sa ate mo. She wanted to personally apologize noon pero bigla na lang kayong nawala. Walang makapagsabi kung nasaan kayo. And I'm thankful na nagkita kayo ni Walter. I can have the chance now." "Ganun lang? Matapos niya kaming alipustahin? Matapos niya kaming insultuhin ikaw at ang mama mo? Ganun lang? Parang ang dali-dali ano?" "I'm sorry." Taos pusong tinura ni Mike. "Pasalamat ka pa rin dahil hindi ako marunong magkimkim ng galit sa dibdib. Masama yun eh. Noong lumayo ako, kasabay ko nang nilimot ang lahat ng nangyari, lalo na ikaw." Sabay sulyap sa binata. Kapag kuway binuksan ang pinto ng kotse. "Kaya kung pwede, ito ang una't huling panggugulo mo sa akin. Bigyan mo ako ng katahimikan." Sabay baba niya ng sasakyan. Humabol si Mike. "Rosie, wait!" Hinablot siya ng lalaki sa braso. "Pagbigyan mo ako kahit ngayon lang." Nagtama ang kanilang mga mata. Nakikiusap si Mike. "Please." Napilitang magbigay ang dalaga. "At least for old time's sake."
Anong gusto mong kainin? Tanong ni Mike nang nasa loob na sila. Bahala ka. As I've said, busog pa ako. Kahit ikaw na lang mag-isa ang kumain pwede na rin. Aniyang kalmante na siya ngayon. Napaka-rude ko naman siguro kung gagawin ko yun. Sagot ni Mike. Consistent pa rin si Mike sa isip-isip ni Rosie. Pulos paborito niya ang in-order nito. Wala silang mapag-usapan sa umpisa. Panay sulyapan lang. Hanggang sa maiserve ang pagkain. Madalang ang pagsubo ni Rosie. Pinuna iyon ni Mike. Paborito mo yan, 'di ba? Dati ang lakas mo kumain yan. Hindi pa kasi ako nagugutom. Oh, I bet 2 or 3 ka nga nag-break and it's already past 8. Busog ka pa? Or baka nahihiya ka lang sa akin? Come on, Rosie, I'm the same person. Oo, you're the same person. Pero dati boyfriend kita at ngayon ay hindi na. And that makes a difference. Tinitigan siya ni Mike. Can't we be friends? Hindi na siguro. I told you, this will be the first and the last. Tumango lamang si Mike. Hinayaan ni Rosie na ihatid siya ni Mike hanggang bahay. Subalit hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong makapasok doon. Salamat sa libreng hatid, pati sa merienda. Hindi ba pwedeng makatuloy? Nakangiting biro ng lalaki. Birong may himig ng katotohanan. Napagbigyan na kita. Tama na yun. Sagot ni Rosie. Good night. Tumalikod na siya pagkasabi niyon. Sinundan ni Mike ng tingin ang dating katipan. Papasok si Rosie sa tarangkahan ng tinutuluyang apartment nang mapansin niyang sinalubong ito ng isang lalaking may kabataan kaysa rito. Ginabi ka yata. Susunduin sana kita eh. Narinig ni Mike na sabi nito. May pinuntahan lang ako. Sagot naman ni Rosie. Sinong naghatid sa'yo? Dating kakilala. Dating kakilala? Ganun na lamang ba siya ngayon para kay Rosie? Sa isip-isip ni Mike. Bakit hindi mo muna pinadaan? May pupuntahan pa raw. Lalaki ba yon o babae? Medyo napundi ang dalaga sa sobrang kakulitan ng binata. Hay nako Robbie, ang dami mong tanong. Pwede bang umuwi ka muna dun sa inyo at huwag mo akong kukulitin? Napakamot sa ulo ang lalaki. Nag-aalala lang naman ako sa'yo, ang sungit mo naman. Ano naman ang gagawin ko sa amin? Ikaw nga tong hinihintay ko. Mag-aral ka ng leksyon mo o di kaya manood ka lang ng cartoons. Ginawa mo na naman akong parang bata eh. Bakit? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Alam mo Robbie, ngayon ka lang nagbibinata, dapat i-enjoy mo yan. Ano bang mapapala mo sa akin? Kung day off niya, maghapong natutulog lamang si Rosie. Bumabangon lamang siya kapag nagugutom. Bihirang-bihira na mangyari na lumalabas siya o mag-shopping para sa sarili. Sa ganitong pagkakataon, namimiss niya ang best friend niyang si Ella. Hay, kumusta na kaya ang loka? Minsay naiisip niya. Kapag nauubos ang kanyang antok, kung minsan dumadalaw na lamang siya sa bahay ng kanyang aterina, nakikipaglaro sa mga pamangkin. Pero ngayon, tila maghapon siyang nahihiga. Mabigat ang kanyang pakiramdam, naambunan kasi siya kahapon. O hindi kaya epekto ni Mike? Ang loko at lalo pa yatang naging gwapo. Bagay na bagay ang desenteng bihis. Sayang wala nang chance para sa kanilang dalawa. Tinapik ni Rosie ang dalawang pisngi. Ano ba yan? Hindi na tamang iniilusyon pa niya si Mike. May pamilya na ito. Hindi ba nga't ayon kay Walter ay buntis na si Jem? Ang babaeng higit kanino man ay labis niyang kinaiinggitan. Bumangon si Rosie at nagtungo sa banyo. Naligo. Kailangang magtanggal ang hangover niya para matunaw na rin sa utak niya si Mike. Hustong kalalabas lamang niya ng banyo nang may kumatok sa pintuan. Nakaroba siya. Hindi naman siguro masagwang pagbuksan siya ng pinto ang sino mang nasa likod niyon. Kinuskos niya muna ng tuwalya ang buhok at saka pinihit ang seradora. Tumaas ang kilay ni Rosie nang mapagsino ang kaharap. Anong ginagawa mo rito? Can I come in? Si Mike. Anong kailangan mo? Yamot na sagot tanong ni Rosie. Pwede bang sa loob na lang natin pag-usapan?
Hindi na hinintay pa ni Mike ang tugon ng dalaga. Nasagi pa siya nito sa pagkusa nitong makapasok sa loob. Dire-diretso ang binatang naupo sa sofa. Trespassing ang ginagawa mo, Mike. Sinabihan ng bakit ang tumuloy ka? Hindi iyon pinansin ng binata. Dumampot lang ito ng isang babasahin at binuklat-buklat iyon. Presko talaga. Inis na bulong ni Rosie. Hinayaan ng dalagang nakabukas ang pintuan. Screen lang ang kanyang isinira. Ano ba talaga ang kailangan mo? Sabihin mo na at may lakad ako. Good! Mabuti pa magbihis ka na at sabay na tayong aalis. Napamulagat ang dalaga. Ano? For your information, may date ako, Mr. Torres. So if you don't mind, you can go ahead. Kunot noong sinulyapan siya ni Mike. Sinong date mo? Si Robbie. Nagmamalaking tugon nito. Ibinalik ni Mike ang atensyon sa binabasa. Si Robbie, yung teenager na pinapanood mo ng cartoons? Natigilan si Rosie. Napahiya ata siya, pero sa halip na mainis natawa ang dalaga. Buko siya eh. Sinabayan siya ni Mike sa pagtawa. Maya-maya'y sumeryoso ang lalaki. Sumeryosong humarap sa dalaga. You owe me one, Rosie. Kailangang pagbigyan mo ako ngayon. Tumaas na muli ang kilay ng dalaga. At bakit? Hindi mo sinabi kahapon na day off mo. Nagmukha akong tanga sa kahahanap sa'yo sa flower shop. Umirap ang dalaga. Then it's not my fault. Ang usapan natin, hindi mo na ako guguluhin. Nang malaman ni Mama na nagkita tayo, hindi siya tumigil hanggat hindi niya nasisigurado na dadalhin kita sa kanya. She wants to see you, Rosie. Sabihin mo na lang sa mama mo, close book na ang nangyari para sa akin. Nakalimutan ko na. There's no need na magkita pa kami. What for? Rosie, kakaiba ang titig na nagmumula sa mata ni Mike. May halong pagbabanta. You will come with me. Maautoridad ng tinig ng lalaki. Hindi nakakibo ang dalaga. Tumayo ang lalaki mula sa kinauupuan at tinungo si Rosie sa kinatatayuan nito. Magkahinang ang kanilang mga mata. Biglang nanginig ang mga tuhod ni Rosie. Kabadong-kabado siya sa mga oras na iyon. At bago pa niya namalayan, siniil na siya ng halik sa labi ng lalaki. Matagal iyon at wala siyang nagawa. Hindi siya makakilos. Teka sandali. Awat ni Rosie kay Mike nang sa wakas ay matauhan siya. Humihingal na tinigilan naman siya ni Mike. Umatras ang dalaga. Hindi makatingin ng tuwid sa binata. Magbibihis na ako, taranta niyang sabi. Dali-daling pumasok ng kwarto si Rosie. Inilak ang pinto. Huminga siya ng malalim. Muntik na siyang madarang. Hindi tama ito. Dapat niyang supilin ang pinakamumuntimang pintig na nadarama niya para sa lalaki. Simple lamang ang kanyang isinuot, kupas na jeans at blusang hapit sa katawan. Basta lamang niya sinuklay ang buhok at hinayaang nakalugay iyon dahil medyo basa-basa pa. At bakya lamang ang sinuot sa mga paa. Tumitingin si Mike sa mga lumang pictures niya nang malabasan niya ito. Halika na, medyo nahihiya niyang sabi sa binata. Pinagmasdan siya ng binata saka sinabing, tapos na? Ngiti nito. Tapos na? Ang alin? Isip niya. Saka muling binalikan ang sinabi niya. Halika na. Ismid niya rito. Natawa si Mike sa reaksyon niya at nagpatiuna na ito sa paglabas. Sa bahay ni na Mike, kakaibang Mrs. Torres ang kanyang nakita. Maluwang ang pagkakangiti nito sa kanya. Gayon din si Mr. Torres. Kapwa natuwa ang mga ito nang makita siya. Hinalikan pa nga siya ng ginang sa magkabilang pisngi. Ramdam ni Rosie wala iyong halong kaplastikan. Totoo ito. Ni katuldok na hinanakit niya sa mag-asawang ito ay natunaw ng lahat. Let bygones be bygones. Matagal na rin niyang nailibing iyon sa limot although hindi niya maiwasang masaktan sa tuwing babalikan siya ng mga alaala. Kaagad na nagpahanda ng pagkain ang mag-asawa. Sa mga katulong. Kamusta ang ate Rina mo? Agad na tanong ni Mr. Torres habang nakaupo sila sa sofa. Mabuti naman po. 3 na nga ang anak eh. Magalang niyang tugon. Alam mo Iha, hiyang-hiya ako sa inyong magkapatid.
kaagad namang sekunda ni Mrs. Torres. Hindi naman talaga ako ganun kasama at lalong hindi ganoon kamata pobre. Siguro gawa na rin ang insecurities ko kaya nagkaroon ng ganoong asal. Aminado naman kasi ako na ako ang may kasalanan sa pagkakaroon namin ng misunderstanding ng asawa ko. Takot lang kasi ako na tanggapin iyon. Sinulya pa ng ginang ang katabing asawa pagkasabi niyon. Hinapit naman ito ng lalaki sa balikat padikit dito. That very day na magkaroon tayo ng ikangay kaunting sigalot, nag-usap kaming mag-asawa ng masinsinan. Muntik pa ngang mauwi sa totoong hiwalayan. Nagpaliwanag si Armando at naikwento nga niya sa akin ang lahat-lahat tungkol kay Reyna. Naliwanagan nga lamang ako ng husto nang sabihin niyang gusto kaming kuning ninong at ninang ni Reyna sa kanyang kasal. I was so embarrassed at the same time guilty. And before I knew it, nawala na kayong magkapatid. Baka sa mukha ng ginang ang pagsisisi at panghihinayang. I was so sorry na pati ang pag-aaral mo ay naapektuhan. Ngumiti lamang si Rosie. Tapos na po iyon, ma'am. Kalimutan na lang po natin. Hindi lang yun, pati ang relasyon nyo nitong si Mike ay nadamay. Nag-blush ng kaunti si Rosie sa tinura ni Mrs. Torres. Hindi naman po. Actually, bago po nangyari iyon, wala na po talaga kami ni Mike. Lakas loob niyang sabi. Nagkatinginan lang ang mag-asawa. Saka binalingan si Mike. At huling-huling ang dalaga ang palihim na senyas ni Mike sa mga ito. Siya nga pala, iha. Baka gusto mong magtrabaho sa aming kumpanya. Scholar ka raw, sabi ni Mike. Sayang naman kung doon ka lang tatanda sa isang flower shop. Suhestyon ni Mr. Torres. Oo nga naman, iha. Segunda naman ang kabiyak nito. Pag-iisipan ko na lang ho. Para sa akin naman po ay okay na ang trabaho ko ngayon. Kumikita naman ako ng sapat para sa aking sarili. Katubiling sagot ng dalaga. Bueno, ikaw ang bahala. Pero pag-isipan mo rin, iha. Maaari kitang bigyan ng magandang posisyon sa aking opisina. Tumayo si Mike. Kumindat ito sa ama. Huwag mo na siyang papiliin pa. Total, you know what I mean. Nakita niyang palihim na ngumiti ang dalawang matanda matapos itong sumenyas. Ano kaya yun? Ang ipinagtataka lamang ni Rosie, hinihintay niyang banggitin ng mga ito ang tungkol kay Jem subalit natapos na ang kanilang usapan, ay hindi niya narinig na binanggit ito ng mga iyon. Buntis si Jem, sabi ni Walter. Natural, si Mike ang ama nito. Kasal kaya ang mga ito? Live-in? Ano? Nahihiya naman siyang magtanong sa mga ito. Isipin pang nanghihinayang siya. Sir, ma'am, nakahanda na po ang mesa. Sabi ng katulong. Ano pang hinihintay natin? Halina kayo. Nakatawang wika ni Mr. Torres. Inalalayan pa siya ni Mike sa braso padulog sa hapagkainan. Masaganang tanghalian ang nakahain. Entertained na entertain siya halos na mag-asawang Torres. Si Mike naman ay panay ang serve sa kanya. Nakaka-touch pero may mangyayari pa ba? Panay ang sulyap ni Mr. Torres sa wristwatch. Halatang nagmamadali ito. Nang makapagpunas ito ng napkin sa nguso ay agad itong bumaling sa asawa. Sasabay ka ba sa akin, Han? Tanong nito sa ginang. Oo, hintayin mo na ako. Bumaling naman ang ginang kay Rosie. Monday kasi ngayon, iha, at may conference sa opisina. Kung gusto mo, sumabay ka na rin sa amin. Mama, ako na ang bahala kay Rosie. Mabilis na tugon ni Mike habang itinutuloy ang pagkain. In that case, hindi ka na naman aasahan sa opisina? May halong panunukso sa tinig ni Mrs. Torres. Umiling lang ang binata. Nakangiting bumaling na muli ang ginang sa dalaga. Anyway, iha, regards na lang kay Rina at sa kanyang pamilya. Please extend my apology. Ipinatong nito ang palad sa kanyang palad at pinisil iyon. I'm looking forward to a time na magkakasama-sama tayong lahat. Ngumiti lamang si Rosie at magalang na humalik sa pisngi ng ginang. Nice meeting you, Mrs. Torres. Wala na ang mag-asawa. Naiwan ang dalawa na nagpapakiramdaman. Si Rosie ay pagalagala sa Teresa. Pinanonood ang magagandang bulaklak ng orchids ni Mrs. Torres. Si Mike naman ay kampanteng nakaupo sa kanyang silyang bakal na kataas ang mga paa. Sa pinakamesa niyon panay ang buga ng sigarilyo.
Maya-maya'y pumihit si Rosie. Sumandal siya sa upuan na paharap kay Mike. Tumingin siya ng diretsyo sa lalaki. Gayon din ang ginawa ng lalaki sa kanya. Nagkatitigan sila. Kanina lang parang nakakaramdam na ng pagkainis si Rosie sa binata. Pero sa nangyayari ngayon, ibig niyang matawa sa sarili. Ipinaling niya sa iba ang paningin. Pilit na pinipigil ang pagtawa. Bakit ka nakangiti riyan? Puna ni Mike. Seryoso ang anyo nito. Hindi mo ba napupuna? Para tayong mga tanga rito. Wala na tayong ginawa kundi magpakiramdaman, magtitigan. Alam mo Mike, kung meron ka pang gustong sabihin, sabihin mo ng lahat at ihatid mo na ako. Tugon ni Rosie. At wala na sa himig niya ang galit. Natural lang siya. Malaki rin marahil ang nagawa ng pag-uusap nilang ito ng mga magulang ni Mike. Nagkaunawaan, nagkapatawaran at ang gaan sa pakiramdam. Nawala na yung dating bigat na dinadala niya sa kanyang dibdib. Iyon lamang pala yun. Hitit buga, hit buga, iyon ang ginawa ni Mike sa hawak na sigarilyo. Nang maubos iyon, pinisil ang baga sa ashtray. Saka muling humarap sa dalaga. Maupo ka, utos nito. May pag-uusapan lang tayo. Naupo naman ang dalaga sa silyang kaharap nito. Okay, but make it fast ha. Marami pa akong gagawin sa bahay. May himig pagbibiro na ngayon sa bawat salita ni Rosie. Umaabuso ka na yata eh. Napagbigyan na kita once, twice, tapos ngayon? Kailan mo ba ako bibigyan ng time ha Rosie? Napamaang ang dalaga. Mataas kesa normal ang tinig ni Mike. Galit ba ito? That has always been your problem even before. Patuloy ni Mike. You never gave me enough importance. Much more my needs. Walang mahalaga sa'yo kundi ang libro mo, ang assignments mo, ang gawain mo, ang ate mo. Ako kahit kailan hindi mo iniintindi. Teka, bakit ka ba naninigaw? Kalmanteng tugon ng dalaga. Kahit pa nga ang totoo'y unti-unti na siyang ginagapangan ng nervyos sa ginagawang iyon ni Mike. Tumayo ito, tumingin sa malayo, patalikod sa dalaga. Noong araw, ginawa ko ang lahat ng move para maging at ease ka sa akin. Gusto kong alisin ang takot mo, ang worries mo. Ang gusto ko'y maging sweet ka sa akin, showy. Pero nahahawakan ko ba ang kamay mo in front of people? Nayayakap man lang ba kita kapag masaya ako? Or nahahalikan ba kita kung gusto kong mag-celebrate? Humarap ito kay Rosie. Nagtatanong ang mga mata. Nandun ang pait, ang hinanakit. Proud na proud ako sa'yo, alam mo ba? And I wanted to show it. Pero tumatanggi ka lagi. Hindi makakibo si Rosie. Tahimik na pinapakinggan lamang niya ang mga sinasabi ng lalaki. Ni sa sini nga hindi kita maisama. How much more in going to bed with me? Sandaling tumigil si Mike. Dumampot muli ng isang stick ng sigarilyo at sinindihan iyon. Bumaga muna ito ng ilang usok at saka pa muling nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi naman ako talagang aggressive na kagaya ng iniisip mo. Marami man akong babae, I swear sila lang ang lumalapit sa akin. At hindi lahat sila ay pinatulan ko. Ilan lang, and I never had any serious involvement with any woman. Sa'yo lang, dahil ikaw lang ang parang dinaraanan ng tren ang dibdib ni Rosie sa mga oras na iyon. Nakakasabik ang mga katagang binibitiawan ni Mike. Ang minahal ko ng husto. Napamaang si Rosie. Hindi siya makapaniwala. Si Mike ba talaga ang nagsasalita? Parang gustong sumabog ng kanyang dibdib. Sa sobrang galak marahil. Kung sana nga'y walang hadlang. Si Jem. Sa wakas ay nasambit niya. Si Jem? Oo, noong mawala kay pinilit kong ibaling sa kanya ang atensyon ko. She's my childhood friend, so why not give it a try? Baka sakaling mag-click. Kung marami kaming napapagkasunduan, pero hindi rin umubra. Hindi porkat compatible kami ay pwede na. Sabi nga opposite poles attract each other but the same poles repel. Pero buntis siya. Yeah, because she's already married. Lalong nalito si Rosie. Hindi niya malaman kung ano itong kanyang nadarama sa mga katotohanang isinisiwalat ni Mike. Sasabog yata ang kanyang dibdib sa halo-halong damdamin na bumabalot doon. Hindi ikaw ang umiling si Mike.
Ewan ni Rosie kung dala ang kanyang kagalakan. Hindi niya naitago sa binata ang tunay na damdamin. Natawa siya. Tuwang-tuwa siya. Para sa nangiting yan? Tanong ni Mike. Ewan ko, hindi ko alam. Litong sagot ni Rosie. But why are you telling all this to me? Tinitigan siya ni Mike. Makahulagang titig na halos ikalusaw niya. Maybe because I still care. Maybe because I still love you. And maybe because I want you back. Nalaglag ang mga butil ng luha sa pisngi ni Rosie. Imagine, mahal pala talaga siya ni Mike. Nakatulad ng damdamin niya para dito. Ang akala ko katawan ko lang ang habol mo sa akin noon. Ang kainosentehan ko. Tinitigan siya ni Mike. Simple lang ang dahilan ng paghihiwalay natin. Ang hindi ko pagbibigay sa gusto mo, alam mo Mike. Kung hindi lang ako naging mahirap, hindi ako magdadalawang isip na ipagkaloob sa iyo ang lahat-lahat sa akin out of love. Sumilay ang payak ng ngiti sa mga labi ng dalaga. Kaya lang ang daming bagay na dapat kong isaalang-alang. Isa na riyan ang katayuan natin, mayaman ka, attractive. Lahat ng babaeng gustuhin mo ay mapapasayo with just a snap of the fingers. Paano ko masisigurong tototohanin mo nga ako pagdating ng araw? Kung nagtiwala ka, sagot ni Mike. Nagtiwala? Umasim ang mukha ni Rosie. Bakit? Binigyan mo ba ako ni katiting na pagtitiwala noong panahon na nilait-lait kami ng iyong mama? Hindi ba't isa ka sa mga humusga sa aming pagkatao? Ang sakit nun. Mike, bakit pati ikaw? Kumilos si Mike, akmang lalapit sa dalaga. I'm sorry. Kapwa tayo may pagkukulang, Rosie. Why don't we just forgive and forget? Oo, Mike, napatawad na kita. At nakalimot na rin ako. Kumilos din si Rosie. Iiwasan niya ang paglapit na iyon ng lalaki. I told you, Mike, matagal na kitang pinatawad at matagal ko na ring nalimot yun. Pero ayoko nang maulit. I'm sorry. Lumakad palayo si Rosie. Nakababa na siya ng hagdanan ng terasa nang maalalang lingunin si Mike. Don't bother to give me a ride home. I can manage. Sigaw niya rito. Naiwan si Mike. Malungkot na pinagbasdan lamang ang pag-alis ng dalaga. Hanggang sa tuluyan siyang maglaho sa paningin nito. Nag-retouch ng makeup si Rosie. Nanggaling siya sa isang maliit na restaurant na katabi ng flower shop. Doon sila kumakain kung break time. Naagaw ang atensyon ng dalaga sa tatlong mapupulang rosa sa nakapatong sa mesang kanugnog ng cash register. Bakit may naligaw na roses dito? Tanong niya sa sarili. Dinampot niya iyon. Noon niya napansin ang isang maliit na card na nakadikit dito. Binasa niya ang nakasulat. Rosie, I'll see you tonight. Mike. Malinaw ang bawat letrang nakasulat doon. Kunot noong ibinalik ni Rosie ang kapirasong papel sa loob ng sobre. Kapag kuwa'y hinanap ng mga mata niya si Lourdes, ang naiwan sa pwesto niya habang siya'y kumakain. May kausap ang babae, ine-entertain ito ang isa nilang regular customer. Habang nakikipaghunta ito sa matabang babaeng customer nila, kinalabit ni Rosie ang siko nito. Lourdes, saan galing ito? Pabulong na tanong ng dalaga. Hawak niya ang mga bulaklak. Tinukso siya ng babae. Aba, malay ko kung sinong Mike na yan. Sabay kurot sa kanyang tagiliran. Hoy tita, sino nga bang Mike na yan? Hindi niya tinugon ang tanong nito. Saan nga galing ito? May tumawag dito kaninang habang nasa kantin ka. Umorder niyan, sabay turo sa mga rosas. Tapos ang sabi, lagyan ko raw ng card at ipinakausap na rin sa akin na sulatan ko ng dedication. Yan ang nakasulat dyan. Tapos ilagay ko raw sa ibabaw ng mesa mo. Sumunod ka naman. Paano ang bayad nito? Ang sabi, before closing daw pupunta siya rito para sunduin ka. Kung duda raw ako, di i-charge ko na raw sa'yo. Sira ulo talaga ang lalaking yun. Bulong ni Rosie. Sino ba talaga yan? Kakainggit ka naman. Biro ni Lourdes. Wala. Sabay talikod dito. Deep inside her, kinikilig din naman ang dalaga. Bakit nga hindi? Ngayon lang yata siya nabigyan ni Mike ng roses.
Dati nang sweet sa kanya ang lalaki noon, pero hindi ito nagkaroon ng chance na dalhan siya ng bulaklak kung dinadalaw siya nito sa dorm. Ganoon pala ang feeling, para tuloy siyang bumalik sa pagka-teenager. Kaya lang, tinitigan ni Rosie ang mga bulaklak. Sininghot-singhot, pagkuway iiling-iling na ibinalik iyon sa dating kinalalagyan. Hindi na siya teenager, at iba na ang sitwasyon ngayon. Pasado 6:00 nang dumating sa flower shop si Mike. Binayaran nito ang account kay Lourdes. Kaharap si Rosie. Ngunit parang mga estranghero ang dalawa. Ni hindi nagbatian, walang ni hi o hello. Gayunpaman, hindi na nawala ang kakaibang kaba sa dibdib ni Rosie. Parang nawawala siya sa sarili. "I'll wait for you in the car," bulong sa kanya ni Mike bago ito lumabas. Kilig naman si Lourdes. "Oh my, he's a hunk," bulalas nito. "Kakainggit ka naman tita. Saan mo siya nakilala?" "He's just an old acquaintance," formal na tugon ni Rosie. Tinaasan siya ng kilay ni Lourdes. "Alam mo Rosie, kung ang ganong klase ng lalaki ay walang dating sayo, then you must not be a human." Walang imikan ng dalawa sa loob ng kotse. Nagpatugtog ng stereo si Mike. Same old style, sa isip-isip ni Rosie. Hindi na siya magtataka kung sasabay na muli ito sa mga awitin. Ang kaso, tila may mga laman ng awiting pinatutugtog nito. Kagaya nitong kasalukuyang sinasabayan ng binata. Pamilyar na mga linya. Nakakairita. Parang siya ang pinariringgan ng lalaki. Panay pa naman ang sulyap nito sa kanya. Ipinikit ni Rosie ang mga mata. Sumandal sa kotse at nagtulog-tulugan. Nakakainis. Ayaw niyang marinig ang kantang iyon at lalong ayaw niyang marinig ang boses ni Mike. Nang magdilat ang mga mata ni Rosie, nasa tapat na sila ng kanyang apartment. Hindi niya iniimbitahang pumasok si Mike ngunit bumaba ito ng kotse kasabay niya. Wala siyang ibang choice kundi ang patuloy na rin ito. "Bakit ka pa ba nag-aaksaya ng panahon, Mike?" "Ewan ko. Naitanong ko na rin yan sa sarili ko, bakit pa nga ba?" Tinitigan nito ng makahulugan ang dalaga. "I hate to be rejected, you know it. I'm the type of guy na kapag inayawan, hindi ko na binabalikan. Pero sira ako sa'yo. Siguro'y dahil hanggang ngayon you're still longing to get that thing from me," katwira ni Rosie. "I bet na sa lahat ng babaeng dumaan sa buhay mo, ako lang ang hindi mo na ikama." Nagdilim ang mukha ni Mike. Tila hindi naibigan ang kanyang sinabi. "Ganon ba ang tingin mo sa akin? Dahil wala akong makitang dahilan para habulin mo ako ng husto. Siguro hindi ka patapos sa akin." Pagkawika niyo, nagtungo ang dalaga sa may pintuan at inilak ang seradura niyon. At pagkatapos buong giting na humarap sa binata. Tinanggal niya ang butones ng blusang suot at itinambad sa harap ng lalaki ang pinakatatagong yaman ng dibdib na natatabingan lamang ng kapirasong tela. "Do what you want. If you're through with me, baka tigilan mo na rin ako," buong tapang na sinabi niya sa binata. Bumulasik ang mukha ni Mike. Pinanlisikan nito ng mata ang dalaga. Oo, minsan sa buhay niya'y pinangarap niyang makasiping at maangkin ang babaeng ito. Subalit hindi sa ganitong sitwasyon at pagkakataon, kundi sa isang romantiko at kusang pagbibigay. Nakakaakit ang magandang anyo ni Rosie, subalit hindi nakadama ng muntimang pagnanasa si Mike. Sama ng loob pagdaramdam ang kanyang nadarama. "I can't believe this," naiiling na wika niya. "Parang hindi ikaw ang dating si Rosie, ang babaeng iginalang ko, hinangaan at minahal." Pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ng dalaga. "I'm not sex-starved. Kung gusto ko ng birhen, marami akong makukuha. Bakit hindi mo makita ang damdamin ko? Hindi ka ba nagtataka? Naghahabol ako dahil nagbabaka sakaling akong nandyan pa rin sa puso mo. I want to show that I still care. I want you to feel that I still love you." Lumapit si Mike sa kinatatayuan ni Rosie. Pilit niyang ipinadarama rito ang katotohanan ng bawat salitang kanyang binitawan. "The reason is love, Rosie. Bakit hindi mo makita yun?" At lumabas na ng pintuan si Mike. Ugong na lamang ng kotse nito ang tanging narinig ng dalaga. Wala na si Mike.
Saka pa lamang parang natauhan si Rosie. Hinapit niya ng maigi ang blusa patakip sa nahubdang bahagi ng kanyang katawan. Napapikit ng mariin ang dalaga, kasabay ang pagpatak ng luha. Hiyang-hiya sa sarili. Ano ba itong kanyang nagawa? Ano ba itong nangyayari sa kanya? Nakikipaglaro si Rosie sa dalawang pamangking panay ang sulyap sa kanya ni Rina. Kahit nakatawa ang nakababatang kapatid, bakas pa rin sa mukha ng huli ang tunay na dinadala ng kalooban. Matamlay, walang sigla, malayong malayo sa dating Rosie na masayahin at palaging nagpapatawa. Nag-serve ng merienda si Rina. Tama na muna ang laro, merienda muna. Mami, ano ba yung ihahain mo? Tanong ng bunsong si Rachel. Ang paborito mong toasted pandesal with butter. Ngumuiwi ang bata. Ayoko niyan. Gusto ko ang donut na pasalubong ni Tita Rosie. Ako rin, Mami. Sawa na ako yan sa toasted pandesal with butter mo. Di bale, huwag na lang ninyong galawin yan at kayang ubusin iyan ng Tita Rosie. Ngumiti lang si Rosie, halatang pilit lang. Naupo sa katabing silya niya si Rina. May problema ba? Umiling si Rosie. Hinalo-halo ng kutsarita ang orange juice na nasa harapan. You look so depressed. Am I? Oo. Nangangalumata ka. At kahit na nagdiwang ka sa harap ko, alam kong hindi iyon ang tunay na nararamdaman mo. Come on sis. May problema ka eh. Sandaling nag-isip si Rosie. Si Rina ang pinakamabuting confident para sa kanya at hindi siya nakapaglihim dito. Ginugulo ako ni Mike. Ang kanyang isip ang ibig tukuyin ni Rosie dahil sa pulang huli silang magkita at magkausap. Hindi na siya nito ginambala pa. So, ate, anong gagawin ko? Para siyang multo. Ayaw niya akong patahimikin. You know why? Hindi talaga si Mike ang nagpapagulo kundi ikaw. Hindi ka tapat sa sarili mo. Nagtatago ka ng damdamin kaya hindi ka matahimik. Hindi kumibo si Rosie. Inilagay sa isip ang sinasabi ng kapatid. Be honest. Mahal mo pa siya, hindi ba? Ewan ko. Siguro. Hindi ko alam. Litong sagot ng dalaga. Hindi ko alam kung dapat ko talaga siyang paniwalaan. Kapag nagbabalik sa akin ang mga nangyari noon, natatakot ako. Ayoko nang mangyari ulit. Let bygones be bygones. Huwag kang mabuhay sa kahapon. Mike is a new person now. Natuto na siya sa mga nangyari. At sabi mo pa nga, nasaktan din siya. Ano ba ang dapat mong ikatakot? Dapat ko bang pagtiwalaan ang mga sinasabi niya? Pinisil ni Rina sa dalawang palad ang kapatid. Nginitian siya. Alam mo sis, hanggang mayroong pag-ibig dyan sa puso mo, kailangan laging may kalakip na pangunawa at pagtitiwala. Dahil kung hindi, hindi ka magiging masaya. Mas masarap ang umibig at mabigo kaysa hindi mo naranasang mahalin at magmahal. Naluha si Rosie sa tinura ng kapatid. Noon, si Mike ang nagkulang. Pero sa pagkakataong ito, marahil ay nasa kanya naman ang pagkakamali. Pinunasan ni Rina ang mga luha sa pisngi ng nakababatang kapatid. Tinapik-tapik ni siya sa balikat. Why don't you give Mike another chance? Maybe you can make it this time. Ngumiti si Rosie. Damang-dama ang paghanga sa kapatid. Mabuti ka pa ate. Parang ang dali-dali lang para sa'yo na tanggapin. Kung tutuusin nga'y ikaw ang higit na naaapektuhan. Positive ang outlook ko sa buhay. Marunong akong tumanggap ng katotohanan, magpatawad at magtiwala. Kaya masaya ako. Natanggap niya ang imbitasyon ng kasal ni Walter noong isang araw. Hindi naman niya iyon na pagtuunan ng pansin at ngayon ay kaarawan na. Gumayak ng maaga si Rosie. Dadalo siya. Kailangan niyang makaalis ng maaga dahil dadaan pa siya sa department store para bumili ng regalo. Isusuot ni Rosie ang para sa kanya'y pinakamaganda niyang damit. Nandoon si Mike. Tiyak niya at nais niyang maging maganda sa paningin nito. Pero mag-aayos siya ng simpleng-simple lamang. Iyong kasimplihang gustong-gusto ni Mike. Puti ang kanyang damit, bestidang diretso ang tabas. 3/4 ang manggas. Hapit sa katawan at malalim ang ukab sa likod at harapan.
Litaw ang makinis niyang batok at dibdib. Gayunpaman, napaka-elegante namang tingnan. Para siyang modelo. Mahaba ang bestida, abot hanggang sakong subalit mahaba rin ang slit. Kita ang kalahati ng mga hita ng dalaga na lalong nagpadaragdag sa apil niya. Tinernuhan pa niya ito ng puting sapatos na may 2 inches na heels. Wala siyang makeup maliban sa manipis na lipstick. Hapit na hapit ang pagkakapusod ng kanyang buhok, ngunit litaw naman ang kanyang angking kariktan. Nahiling tuloy niya na sana'y mapansin agad siya ni Mike. Bago tuluyang umalis, hiniling pa ng dalaga na sana'y patnubayan siya sa araw na ito, na sana'y may sapat na lakas ng loob siya upang humantong sa maganda ang pagkikita nilang ito ng kaisa-isang lalaking minahal. Sa bahay ng bride, gaganapin ang reception at ang garden wedding. Maluwang ang bakuran, maayos ang paligid. Bawat mesang masulyapan ay puno ng masaganang pagkain. Masaya ang lahat ng naroroon, parang pamilyar sa kanya ang mga ito. At doon siya higit na nagulat. Dahil lang humarap sa kanya ang bride, hindi lang ito pamilyar sa kanya kundi isang taong kilalang kilala niya. Ella? Rosie? Pagkagulat na nauwi sa tawanan, nagyakap ang dalawang babae. Hindi makapaniwala si Rosie. Paanong nangyari? It's a long story. Sagot ni Ella na tuwang-tuwa rin. Life is really full of surprises. Sabad naman ni Walter. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na best friend ko pala itong nadenggoy mo? Sumbat niya kay Walter. Hindi ka naman nagtanong eh. You mean wala kang idea na ako ang magiging bride ni Walter? Takang tanong ni Ella. Wala talaga. Hindi mo ba nabasa sa invitation card? Natigilan si Rosie. Sa pagmamadali ay ang address lamang sa invitation ang napagtuunan niya ng pansin upang ibigay sa taxi driver. Na-scan lamang niya ang pangalan ng mga ikakasal. At bakit hindi man lang niya naisip na si Marinel de Assis ay si Ella in real life? Her one and only best friend. Dahil ba sa lahat ng atensyon niya ay nauko lamang sa nag-iisang pangalan sa invitation? Kay Mike Torres? I'm sorry, I didn't notice. Sabi na lang niya. I've been very depressed lately. Well, I think I know why. Nakangiting wika ni Ella. Rosie, marami tayong dapat pag-usapan right after this. Talagang marami. May tumawag kay Walter. Nag-excuse ito sa dalawa. Nang makalayo ito, kaagad na kinilabit ni Rosie sa tagiliran ng kaibigan. Anong nangyari kay Eric? Akala ko noon ay for real na kayong dalawa. Well, you can't really judge a book by its cover. Ang inaakala mong matino, siya palang bulok. At kung sino naman ang inaakala mong bulok, siyang matino. To think na hate mo ang barkada nila, tapos isa rin sa kanila kababagsak. You bet! Nagkatawa na ng magkaibigan. Ang laki ng pinagbago mo, Rosie. Sosing-sosi na ang look mo ngayon. Ikaw rin, nag-switch na ang image mo. Mula sa pagiging kikay, serious na serious ka na at mukhang ready for family life. Siyempre, pero nagtatampo ako sa'yo. Tiyak na nabanggit ni Walter sa'yo ang pagkikita namin. Imagine, you never gave time para kumustahin ako. Pasensya ka na ha. Alam mo naman ang panahong yon, stage of preparation. Puro paghahanda, I hope you understand. Bumalik si Walter. Kaagad nitong inakbayan ng asawa. Sweetheart, bakit ayaw mo naman munang pakainin si Rosie? Baka mabusog yan sa puro chismis. Natawa si Ella. Sa sobrang excitement sa muling pagkikita ay nakalimutan na nitong pakainin ang kaibigan. Magpakabusog ka, tita. We'll see you later. It's okay, ako na ang bahala rito. Nilapitan ng mga bagong kasal ang iba pang mga panauhin. Nangingiti ang dalaga habang pinagmamasdan ang dalawa. Ni sa guni-guni hindi niya naisip na ang dalawang ito ang magkakatuluyan. Tama nga si Walter. Life is really full of surprises. Kumuha ng pagkain si Rosie. Pagkakuhay na upo sa isang bakanting mesa. Hindi pa siya natatagalan sa pagkakaupo nang biglang may umagaw sa kanyang atensyon. Kumusta ka na, Rosie? Tumingala siya.
Si Jem. Pero ibang Jem na ito. Hindi na suplada. Hindi na nakaarko ang mga kilay, kundi isang Jem na nakangiti, maaliwalas ang mukha at nasa kagampanan na halos ang dinadala sa tiyan. Ginantihan ni Rosie ng ngiti ang babae. Eto, mabuti naman. Kain tayo. Tapos na ako. Naupo ang babae sa isang bakanteng silyang nakaharap kay Rosie. Ilang months na yan. Mag-8 na. Bumibigat na nga eh. Hirap na tuloy ako. Ang husband mo? He's right there. Kainuman ni na Mike. Sabay turo sa direksyon. Parang lumundag ang puso niya pagkarinig sa pangalang binanggit ni Jem. Nilingon niya ang direksyong itinuro nito at namataan nga niya roon ang binata. You're so fortunate. Mahal na mahal ka ni Mike. Kinagulat ng dalaga ang tinurang iyon ni Jem. Parang may nakapasiyang bitterness sa katagang iyon. Pinagmasdan niya ang babae. Nginitian siya nito subalit may kakaibang lungkot siyang nadama sa kabila niyon. Alam mo, ginawa ko ang lahat para lang malipat sa akin ang pagtingin ni Mike. But I ended up a loser. No dito. Pagkuway bumaling kay Walter. Ingatan mo yung kaibigan ko, huwag na huwag mong paiyakin or else. Iniamba niya ang kamao sa harap ng lalaki. Sinabi mo eh, nagtawanan silang tatlo. Magkita tayo after this ha, sabi ni Ella. Tumango ang dalaga. Sure. Malungkot niyang lilisan ang magarang bulwagan. Ni hindi na rin niya pinag-aksayahang lingunin man lang si Mike sa kinaroroonan nito. Maraming nakaparke ang sasakyan. Nilunok niya ang pride kasama ang lahat ng inhibitions. Lumapit siya sa binata at niyakap ito. Mahigpit na yakap na para bang ayaw na niyang pakawalan. At sa dibdib nito ibinuhos niya ang lahat ng natitira pang luha. Gumanti ng yakap si Mike. Nakangiti ito ngunit may paghalong pagtataka. May problema ba? Naitanong ng binata. I love you, Mike. Mahal na mahal kita. Nagulat man lalong humigpit ang pagkakayakap ni Mike sa dalaga. Parang sasabog ang puso nito sa nadaramang kaligayahan. So, loving me is not a big problem. Pagbibiro nito. Bahagyang kumala si Rosie mula sa pagkakayakap sa binata. Tinitigan ito. Para saan naman ang mga titig na yan? Nakakatawang sabi ni Mike. Mahal mo ba ako? Seryosong tanong ni Rosie dito. Next question please. Muling biro ng lalaki. Hindi mo ako pinapansin. I mean it, and that's what I intend to do until the time you realize your mistakes. Have you? Tumango ang dalaga. Muli siyang niyakap ni Mike. Umaapaw sa galak ang puso nito. Okay, no talks, no compromises. Ang mahalagay nagkakaintindihan tayo na palaging magtitiwala sa isa't isa. Pagkasabi niyo, nilapatan pa nito ng isang halik sa labi ang dalaga. Paano? I'll drive you home. I'm drunk but I'm not groggy. I can drive you home safe and sound. Ngumiti si Rosie. Kwela talaga ang mga pakyut ni Mike. Bentang-benta sa kanya. Pasensya ka na sweetheart. Ganito talaga ako kapag kasama ka. I'll go wild and crazy. Sa tingin naman ng dalagi tila natanggal ang kalasingan ni Mike. Smooth itong magpatakbo ng kotse. At pakanta-kanta pa. Saang motel saan pa tayo ngayon? Inirapan ng dalaga si Mike. Sa bahay, saan pa? Mukhang iba na naman ang kulay ng kukote mo. Aniya. Ewan ko nga ba? Naambo na naman yata ng kulay luntian ang dugo ko. May halong birong tugon ni Mike. Akala ko ba'y wala yan sa isip mo? Noong galit ka. Pero ngayong bati na tayo, sumilay ang pilyong ngiti sa labi ng binata. Bakit ba kayong mga lalaki ginagawa niyong sexual pleasure ang mga babae? Hindi naman sa ganun, pero ganun talaga ang role niyong mga babae. To provide us men with all of our needs. Pakasalan mo muna ako, nakalabing wika ng dalaga. Maluwang ang pagkakangiting sinulyapan ito ni Mike. By all means. Pero hindi ba pwedeng mag-rib deposit muna? Pinandilatan niya ang binata. Mike ha? Tumawa ng tumawa ang binata.
At dito po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Rosie at Mike. Sa pag-ibig daw, di mahalaga ang nakaraan kundi ang kasalukuyan. Mas matimbang ang karanasan kaysa sakit na pinagdaanan. Ang tanging magpapatatag dito ay ang kapatawaran at hindi ang pagsumbat sa kasalanan. At lagi po nating tandaan at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.